big day for me because I'm shooting a music video for my second single sa One Heart album. After launching Sino Nga Ba Siya? Ito at may bago akong music video para sa kantang Kung Siya Ang Mahal. Simple lang ang concept nito. The song implies heartbreak. Napakalungkot at puno ng heartaches, but the music video will focus on being able to move forward and getting on with life. Check it out! Hello! Nandito kami ngayon sa Capital Homes Subdivision. Dito po yung location shoot namin para sa music video po. For my latest single, Kung Siya Ang Mahal. So, ayun po, ang director po namin, si Direk G. San Pedro. At, ayun, lahat po kami. Concept ng music video, medyo pang sawi na naman yung kanta, medyo broken hearted, kumakanta, ganun yung drama ng message ng song. So, nilayo ko siya doon sa the usual concept na about triangle, about naiwan, about ganun. A story na siyang ng mga taong dumaan dun sa ganun situation, pero naka-move forward sila, nakalusot sila doon sa phase ng buhay nila na medyo mabigat. So, in a way, yung concept niya, medyo happy ng konti. So, hindi siya yung medyo na-lock dun sa storya ng song na medyo malungkot. So, basically, ganun yung concept niya. Basically, ang ginawa lang ni Direk GB, dinifferentiate niya ito sa mga previous na music video na ginawa ko. Na sabi nga niya, pagka music video ang connotation, may kasama, ganyan, isang girl, isang boy, ganyan. This time, wala akong kasama, ako lang talaga. Siyempre, it's a heartbreak song, so medyo ang mood ay gloomy, malungkot, ganyan. Parang yun, mag-isa ako rin sa bahay, at ayun, basta, panoorin nyo. Sa akin ni Direk GB, yung fresh look, yung no makeup look, yung bandang Sarah Geronimo na nasa loob ng bahay lang. Wala akong maisip kasi na fake, kaya fresh daw. Naisip ko na yung beauty ko, yun ang ginawa kong pwede yung freshness ko po. So ayun, nung pulisin ko siya kay Direk, ay happy na super fresh talaga dating ni Sarah. Emphasize ang mata, yung cheeks, yung lips, yung nose, yung jawline, pero no makeup ang dating ng creation ko. Actually, less eyeshadows, nag-stick ako sa earth tone, and then yung lashes niya, yung natural lashes niya, dinagdagan ko lang ng halos very thin lashes na ang length ng lashes halos kapantay ng length ng totoo niyang lashes. So, hindi mo mapupuna ang lashes niya doon. Kasi parang kumapal lang ng konti yung totoo niyang lashes. And then, yung eyeliner, talagang parang very thin line na halos hindi mo mapupuna. And then, pati application ng mascara sa lower lashes niya, hindi mo makikita merong mascara kundi naging thicker lang yung lashes niya sa baba. And then the blushing parang as if na galing siya sa labas, ang sun-kissed ang color ng cheeks niya. And then the lips, yung natural color ng lips niya, yung talagang yun ang sinundan ko. Nasa coral lang kami.
And then, of course, yung foundation niya, yun na yun, nahuli ko na ang color, ang skin tone ni Sarah. So, yung skin tone niya sa face niya, sa neck, sa shoulders, sa hands niya, halos one tone na yun. So, very, very natural na wala kang makita na artificial thing sa kanyang face. Parang, Happy po ako dahil napagbigyan tayo ni TTF, ni Fanny Serrano na mag-makeup para dito sa music video shoot. First time kami magkatrabaho sa isang MTV music video. So, at mukhang maganda naman po yung register niya sa camera. So, yun, fresh lang at light lang. Very light lang. Na-realize ko na matagal namin nagkatrabaho ni Sarah. This is the first time talaga na isushoot ko siya ng music video. So parang iba-ibang format na nakatrabaho ko siya. Nagulat ako na parang ma-surprise ako na first time ko pala siya isushoot ng music video. So ako, natuwa ako na nakatrabaho ko siya again. Any project na magkaroon ng opportunity na magkasama kami, ako na natutuwa ako. Kasi that's almost the same time and panahon na nag-start ako as a director. First time ko maging director si Direk G sa isang music video. Lagi kasi sa mga concerts yung unang concert namin sa Araneta Coliseum. The Other Side of Sarah at saka Sarah in Motion yung si Direk G.